na spa para sa Falcons and Team Liquid. Yeah, magandang salpukan ng ating makikita ngayon kasi si JP ay nanggugulo kagad. Oy. Expected naman to, may mga cut kagad na mangyayari pero si Flopat ay nahihirapan Sanford! ata dito. In early first blood bomb, and flicker na gamit din ni Sanford. Makukuha naman ni Flap ang kanyang kagustuhan. Nagkasukatan kagad sa XP. Buti umabot ng level 2 si Flap and katabi niya lang yung bush. So he was able to sustain and regenerate some of the HP. Pero Falcons grabe yung dami nilang natutunan dito sa playoffs. Pati sila umuon at gambit. Ay ko nararamdaman ni Ogwen at critical kagad ang rover dito ng Team Falcons. Pero gusto ko yung ginagawa ng Falcons dito, nagiging super agresibo at si JP ata ang mapupuruhan. Hindi niya natapakan yung burger dito ni Ogwen, pero tuloy-tuloy pa rin ang paggugulo ng Team Liquid. Papasok pa nga sila dito sa may orange buff and mga kapatid Midnight Burrito. Inilagay ko yung sarili ko sa sapatos ng mga international viewers. Parang hindi ko maintindihan yung MLBB na nilalaro ng dalawang to. Parang may iba silang sinusunod na rules. Pare, ginawang Lord yung green. May green dance. Kasi sobrang importante yung mga level 4. Pagdating ng Turtle and Team Falcons, sa perspective nila, okay lang yan. Kahit anong mangyari, i-delay lang namin ang the GOAT. At saka kung iisipin, biruin mo yung mga bakbakan na nakita natin, nagkakatansyahan sila, umabot sa punta na yung 1v1 natin doon sa baba. Nung nag-level 2 si Flap, alam niya na kailangan agad niya mag-flicker. Ang malapit doon pare, feeling ko ang daming dinaan ng simulation yan. Sa utak nila nag-play out mga 5,000 team fights. Pero wala nangyari kasi alam nila, troll lang yun. Tsaka alam din nila si Carl TC. Level 3 nga, lumalaban ng pagong yun. Tingnan natin, lalaban na ata din si Flap. Pero siya ay napuruhan dito. Phantom City, nagamit din ni Kyle. Pupuntahan si Carlito, kalahati ang kanyang HP. Pero nandito na to the rescue si Daddy JP. Malayo-layo pa naman ito si Sanji. Papasok pa rin dito si Ogwen. Pupuruhan niya si Carl TC. Si Sanji doon sa may gilid, level 3 pa lang. Pero critical ang sitwasyon ni Flap. Oo, magkakaroon na ata ng Turtle Dance dito para sa pinakaunang pagong. Magbibigyan na agad, drill with manipulation mula kay Haji. Reset ang Turtle. Pero hahawakan ulit dito ni Carl. Okay, si Ogwen ngayon ang tinututukan. Pero si Flap ay napaflicker na rin kagad. At nandun na rin yung traction pulse para kay Sanji at malayang makukuha. Dinagot ang pagong. Grabe talaga tong 4 horseman, men. Talagang binibait lang nila yung mga skills ng Team Falcons. Pinaforce nila yung mga reaction. And even Carl TZ himself resetting the turtle. Nung lumabas yung RWM nagka-reset sa perspective ng TLPH, pinalikan nila yung pagong kasi alam nila hindi na kaya lumaban ng Falcons. And this is just game IQ na nag-uumapaw para sa parehas na kupunan. And for Team Liquid Philippines, securing that first turtle ay magkakaroon sila ng maliit na kalamangan kontra Team Falcons. Hindi pa naman ganun kalaki. Pero si Ogwen ay mabibigyan kasama ni Haching. Golden Hour nagamit, nakaabang yung mga bala ni Sanji. Napakahatilan talaga. Pero hindi pa sapat yung manyang damage dahil nga medyo makunat din ito si Ogwen. Oo, buti na lang nasaktuhan, nasa glue nakatutok yun. Pero parang kung ibang tao ata, sure ball patay. Pero yun yung nakakatakot dun kasi kapag naka-on yung red bar o yung passive ng Kimi, after nung Golden Hour, walang pakialam yan kung sino yung nasa frontline. Kasi tatagos lahat ng mga bala mula dito kay Sanji. So kailangan din mag-ingat ng Team Falcons dun sa walking reset button ng TLPH. Oo, tsaka parang ang nakakatuwa doon ay kaya nilang i-pull off yun ng casual. Kumbaga may mga teams na talagang binibilangan pa yung Marcel Ultimate pero parang bang natural dito sa Team Liquid Philippines at matagal-tagal pa naman bago lumabas yung pangalawa nating objektiba. Pero ang dami ng mga tao mula sa Team Falcons na actually nilalagay sarili na around the bushes. Yeah, laban na talaga ng mid-prio. Itong dalawang teams na to, wala pang nangyayaring kill. 4 minutes na, wala pang nagkakakitilan kasi nagkakabasahan sila sa mapa. Sobrang importante talaga ng control sa mid and alam nila naka-ready ang isa't isa. Pero ang X-factor dito for TLPH is itong Pakito. Typically yung Hilda ay lamang sa matchup laban sa Pakito kasi lagi mong hawak yung XP Prio. Pero ang sagot naman kasi ni Sanford, susuntukin ko lang lagi itong Hilda para kahit mag-rotate siya, wababa yung kanyang HP. Makikita ang dalawang jungler, dalawang XP later dito sa may bandang ibaba. Hindi pa ata alam ni Kyle na si Carl ay pumapalibot lamang sa kanyang purple buff at magtatransition ng Team Liquid Philippines patungo sa pangalawang pagong. Si Ogwen ay ipopoke lamang pero makakatakas naman na ata ang glue ng Team Falcons. Sisimulan na ng Team Liquid Philippines ang pangalawang pagong ng larong ito. Yeah, si Carl naman ngayon ay lumiko muna sa kanyang purple buff. Para nga naman may konting kalamangan siya kung mag-level siya rito. Pero reset ang gagawin ng Team Liquid Philippines at nakikipagkatakan lang ito si Ogwen. Yeah, efficiency lang to for TLPH kasi alam nila hinihintay lang naman nila yung dalawang XP lane. And makakapag-cut na si Sanford ngayon, perfectly mirrored yung galaw ng dalawang kupunan. Pero, Okay, Golden Hour, nahuli dito si Kyle pero tinantad na rin ang mga bala mula dito kay Sanji. Tatama din yung traction ball pero si Sanji ang nagwagi. Teddy ay sasama na nga rin pero si JP nangalahati yung HP down to 10%. Naman si Kyle ay pinuntahan na rin Sanji with the first blood. Maiipit din itong si Flam. Habang sa gilid na bahagi na doon si Carl TC.
Papatayin na rin itong si Flap at tatlo tutumba para sa Team Liquid. 3 kills, 2 turtles. Team Liquid Philippines ay makakalamang na ng 2,000. May invade pang magaganap mula sa GOAT. Yung force talaga ng TLPH, men, ito yung mahirap kalaban. Kapag ikaw yung Team Falcons, parang lahat ng bato mo ng skill may trade nakaakibat. And for TLPH, even though nauna sila sa trigger with the golden hour, hindi nakuha ng Falcons yung pagong. And itong shield na to ay tumulong para sa frontliners ng TLPH na labanan yung Leomord. And then yung extra utility mula doon sa Platinum Snap, pati sa knockout strike ay naging enough para kontrolin si Kyle. Early swap as well para sa side laners ng Falcons and Team Liquid Philippines. Si Sanji ngayon ay pumapalibot kay Sanford, making sure na mukhang kontrolado nila itong bottom lane. 1 minuto pa kasi bago lumabas ang panguling pagong ng larong ito. Looking at the items, lumalabang na ata ng 1,000 itong pakito ni Sanford. Iiwas muna si Sanford pero si Carl Hala. tama yung taunt. Nasa gilid na rin ito si JP. Pipicture niya ba? Hindi, wala. Meron naman siyang ultimate pero hindi niya muna basta-basta gagamitin yung kanyang golden hour. Tuloy-tuloy lamang din si Sanji. River Preparation na nagamit kasabay ng Blaze. Si Duet! Pero solong-solo at Alizadi ito. Siya'y mamamatay pero makakabawi din naman si Sanford. Ipag-ihigan niya ang kanyang sansan. Pero si Carl ay nakakuha din. At hinanap niya kung nasaan itong si Ogen. Natunaw lang kagad. Ang ganda sana ng start Wait. ng Falcons. Teka lang! Di pa matatapos ito. Si Haji ngayon ay may ipit din! Walang flicker si Haji Pantakas. At si Flap naman ngayon ay pinapasok na sa loob ng turret. And Team Liquid Philippines, nakauna kagad ang Stampede. Parang bang may nakikita itong Team Liquid na hindi na nakikita ng normal na MLBB player. Kaya nga eh, alam mo yung ang ganda ng setup ng Team Falcons, hindi naka-ready. Teka lang, ayaw pabigil! Ayun ang pressure na nagamit din! Sanford with another! Oh my goodness! Grabe ang Team Liquid! Tila ba'y naging hunting ground ang bottom lane at sa mid lane si Haji na naman ang bibigyan! Wala pa rin siyang flicker, man. Sinasamantala ng Team Liquid Philippines sa pagkakataon ngayon na atras na rin. Ito si Sanford, Phantom City Gang. Golden hour! No way! Sanji! Si Sanji! Tinagtan ni Sanji dito ng mga bala. Ngayon si Kyle ay nangangalahati. Flicker na gamit na rin ni Oben. Sa sakripisyo na nila si Flap. Bagsak na naman dito si Flap. Tapos si Carl nagpapagong lang, men. Wow. Tuloy-tuloy na objective from TLPH. One by one mistake from Team Falcons. Ayaw pa! Ayaw talaga tumigil! Oh my goodness! Mamamaalam na naman ito si Kyle. Sobrang aktibo ni Sanford. Sobra, men. Yung laro ng Liquid Philippines, kala mo achievement ni Carla. Ayaw matapos. Oh my! For the last 3 minutes ay nakita natin na yung 0-0 kill score natin ay bigla naging 11-1. In fact, makikita po natin ang ating Golden Kill Events timeline noong minute number 5 patungo sa minute number 8 ay ibang-iba ang itsura ng laro ito. Oo, wala nangyari. Feel ko narinig ako ng TLPH na open sila eh. Sabi niya wala daw nangyayari ah. Ito, pabibilisin natin. And again, nagsimula yun sa magandang set ng Team Falcons na hindi naka-ready si Sanji pero naka-ready pala yung counter punch. Ito dive na naman nila ito. Natawag na si Barbiel. Apat na miyembro nakatulong para dito sa Falcons. Sa kabilang panig naman ay si Super Marco ay minamanage lang niya yung kanyang wave. Pero nahihirapang lumabas. Ultimo sa sariling JP? base dito ng Falcons. Humihinga pa lang ang Team Falcons ay sinasapak na ulit ng Team Liquid Philippines. Hindi ata makakaalis si Flap dito. Pero mukhang makakatakas naman with bonus movement speed. Pero may tore pa rin na makukuha sa may bandang ibaba ang Team Liquid Philippines again. Humihinga pa lang ang Falcons. grabe! Sinasapak na agad. Hello, delikado ata dito si Kyle! And he will go down. Ngayon naman sa gilid na bahagi, may nagaganap na yung Car DC versus 2. Sasama ng Super Marco. my God. Ay bagsak niyo, Princess Bad. Dahil nga makunat itong dalawang ito, ay sasama na rin si ang Team Liquid Philippines dito, Super Marco. And this time, ay mapipicture. Ay, makakatakas din naman. Papatay itong si Ogen. At diretsyo na sila sa gitna. Nangolekta na lang ng bala si Sanji. Pero grabe yung TLPH, men. Saka nakakita na kanina 5 minutes, 700 lang yung lamang nila. After 4 minutes, 10,000 gold lead Wow. para sa Cavalry. Hindi makahinga yung Team Falcons. Hindi makahanap ng espasyo si Super Marco makapag-farm. I go as far as to say na hindi na makatao yung MLBB na nilalaro ng Team Liquid Philippines. This is the fastest goal lead na nakita ko na nag-transition from a 0-0 mula minute number 5 patungo sa minute number 10. Biglang 10,000 ang hawak nila against Team Falcons over the back of what happened in that bottom lane. 3 turtles, ilista mo na rin tong Lord. This is the hardest question, Midnight. Ano nga antayin ng Team Falcons? Kailangan nila hintayin magkamali yung TLPH, yung mga overcommitment, yung mga out of position na team fights. Pero ang problema kasi, parang kung ikaw yung Team Falcons, hinahanap mo yun eh, pero parang lagi kasi naka-ready yung TLPH. Imagine mo, usually sa POV ng Falcons, yung mga teams, they play for setups, they play for objective fights, they play for positions. Yung TLPH, makakita ng hero, 5 tao yung tumatalon.
Yeah, tapos ang hirap pa dito kasi pag pick ni Carl TC, ulti kagad eh. Oh. Friend rin kagad ang kinuha. Friend, game number 1. Pagpasok nila, ulti ka agad lahat eh. 5 ulti eh. Patapos ito si Sanford, nakapakito din na nakita naman nating napaka-gana din para sa gameplay ng Team Liquid Philippines. A 12K gold lead, a Lord in the mid lane. Direkta na nila at mukhang magpupush sila. Pipilitin nila. Real with manipulation mula dito kay Haji. Makakadepensa naman Padya. Pero mukhang hindi pa mag-all in dito ang Team Liquid Philippines. Dahan-dahan lang. Bot lane naman ang kanilang call. Makakahinga sila dito pero si Sanford ay binabantayan din itong bottom. Oh. Habang si Sanji ay nandito rin level 15 na. By the way, itong si Sanford na napaka-hapdi na rin. Yeah, pero walang RWM, walang Phantom State, TLPH, pwede nilang i-brute force to, pwede nilang pasukin to. DP, naka-ready siya, pero pa siyang golden hour. Ito ata nila to. Carl TC looking for that turret. Bababa turn. Ogwen nag-flicker in pero siya ata na delikado. O siya maibig dito. Adjo, Precious Run na nagamit din. Wala naman tinamaan yung golden hour. Pero sabi ni Teddy, sige, diretso lang muna ako dito sa babang bahagi. Makakabasag na sila. Pop lane turret na lang ang natitira. Oh my Flash of goodness. Pulse ay nagamit. Tumama dito kay Flap pero hindi pa atas sa yung damage ni Sanji. Ngayon naman ay nag-aantay sila ng wave dun sa middle. Hihinga lang saglit ang Team Liquid Philippines. Pre, 14,000! 14K. Oh my goodness! 14K. Panimula pa lamang ito ng ating best of 7. A 14K gold lead in 11 minutes. I feel like in grand finals history ng MPL Philippines, safe to say this should be number 1. Yeah, first time nangyari to, TLPH. Talagang alam mong gigil na gigil sila eh. Na pinapersonal nila yung laban, yung clash ng Titan. Naaalala nila, huling beses nagtapat sila, Falcons ang nagoge. So sabi ng TLPH, ayusin natin laro. Yung madalas silang hinihingi sa mga mic check men, perfect game, ito yung itsura nun. And imagine, no, hinihingi nyo sa isa't isa na makakuha ng perfect game. And all the way to this grand finals appearance ay napakita nila na kaya nilang ilabas yung ganitong level ng MLBB against one of the best teams in the world as well. Let's not forget, Team Falcons showed everyone kung gaano kaganda ang MLBB na mapapakita nila against Onyx Philippines sa lower bracket finals. Pero mukhang mabibigyan din si JP. Wow! Okay, golden hour. Nagamit din. Makakasama kay JP ito. Isasakripisyon na muna nila. Si Ogin na nakuha na. Pero si Flapa ay mamamaalam din sa kami ni Teddy. Sa gilid na bahagi may nagaganap din na habulan. Ogin at itong si Teddy ang humahap o hinahabol. Pero inaabangan din lang nila. Traction Pulse ay nagamit. Kaya lang makakaprehitin si Teddy. Hahabulin ba nila kasama yung mga glulets? Nagtatago lamang doon sa may damuhan. Nag-aabang na pagkakataon din si Ogin. Si Sanji ay inaabangan na rin lang ang kamatayan dito ni Ogin. Isasabit pa sa may gilid. Mamamatay pa ata dito si Teddy. Mamamatay pa! Makakapatay pa nga ata si Danny Ogin. Pero siya ay mamamaalam din sa naging proseso. Transition kagad sa Lord at Team Liquid. And that might have been massive. Feeling ko masyado nang nilaro ng Team Liquid Philippines yun. Actually, yun eh. Hindi sa paglalaro eh, pero kailangan kasi nilang iwasan talaga yung mga glulets. Oh, kailangan flap, pinahabol. Makahinga naman siya doon at tumapak na rin ng Cyclone Eye. Pero yung Lord, available na. Yeah, hintay lang nila mag-spawn si Teddy. Hindi pwedeng lumaban ngayon yung Team Falcons kasi may Claude ang Team Falcons. Yung kanina men, talagang iniiwasan nila yung mga glulets kasi may konting stock kay Teddy. So kailangan nilang hintayin. Pero yung galaw din ng Master, alam niya eh, na kung ayaw niyo akong patayin, pwede kong baliktarin yung kwento at ako ang papatay sa inyo. And I feel like at this point, yung mic check naririnig ko na, nasanay na tayo sa mga ganitong klaseng mic check ng Team Liquid Philippines. Imposibleng walang pagalit mula kay Carl. Oo. Imposibleng walang Yun yun. Di ba? Imposibleng walang sita. Pero sa ngayon ay malaki pa rin naman ang gold lead ng Team Liquid Philippines. A 10K gold lead at sisimulan na nila ang pangalawang Lord ng larong ito. All major objectives ay nasa kamay nila at wala na magko-contest pa. That's going to be the Lord secured para sa Team Liquid Philippines. Grabe, hinihintay pa. Pinalabas pa yung minion wave kasi gusto nila mag-setup ng tri-wave for TLPH. Meron silang oras para ayusin yung mga lanes. Perfect wave and Lord management mula sa TLPH. Pinag-uusapan natin to kanina sa Real Cooling Tactics by Infinix. Yung Lord macro, in-extend pa ng TLPH. Hindi lang Lord dance, men. Ito yung map dance na from Liquid. Imagine mo, winning na. Naghanap pa sila ng mas winning pa. Ay, hinintay nila yung minion wave para maging mas maganda yung susunod na paparating. And now for Team Liquid Philippines, itutuloy pa nila itong top. Maukuha nila ang individual turn. Pero si Carl! Pero na sumasalo na. Precision Red nagamit din. Pero doon si Kyle. Kaya ito tayo tatama. Hindi. Kasi na-picture na nito si Kyle. Inaabangan lang nila. napura. Natunaw lang. Ganun lang. Okay. Itong si Kyle. May Lord pa naman nakasama dito. Team Liquid Philippines. 4v4 to ha. Oo, 4v4 at mukhang susubukan JP. dito ng Falcons. Si JP ang mapapurse ata! Okay, napunta doon sa gilid. Si Ogwin Kiri may ipit. Si Flap at ang buong kupunan ng Falcons ay pinipilit lamang na ma-defensahan ito. Pero napakahapdi na rin talaga ni Sote! Sanji. At rekta na sila kagad sa tore. Game